Magandang umaga sa lahat. Ngayon ay tatalakayin namin ang panitikan sa Rehiyon 5 at Rehiyon 6. Una ay ang Rehiyon 5 o tinatawag na Bicol Region. Ang Bicol Region ay binubuo ng 6 na lalawigan at kabisera. Una ay ang lalawigan ng Albay, kabisera nito ay Legazpi City, lalawigan ng Camarines Norte, kabisera nito ay Dait, lalawigan ng Camarines Sur, kabisera nito ay Pili, lalawigan ng Catanduanes, kabisera nito ay Virac, lalawigan ng Masbate, kabisera nito ay Masbate City, lalawigan ng Sorsogon, kabisera nito ay ang Sorsogon City. So, ang salitang Bicol ay nagmula sa salitang Ibalyo, nangangahulugang ililipat sa kabilang gilid. Ang ibig sabihin ay mga taong kapita-pitagan ang pagtanggap sa mga panauhin. So, kapita-pitagan ay isang aspeto ng respeto o paggalang. So, ang mga taga Bicol ay isang mga respetadong tao. Bicolano at Bicolana naman ang tawag sa mga taong nakatira sa Rehiyon 5. May mga kaugalian sa panliligaw ang taga Bicol Region. Una ay ang lagpitaw o palaktaw. Ito ay unang pagkikita sa pamagitan ng isang tagapamagitan. So, ang dalawang nag-iibigan, kung ito ay una nilang pagkikita, sila ang magdadala ng isang tagapamagitan. Pangalawa ay ang pasangko. Ang pasangko naman ay pagsusuri ng bawat isa sa karehang mapapangasawa. So, ang dalawang nag-iibigan ay nagsusurian. Kumbaga, sila ay nagsusuri sa kanilang kanya-kanyang mga kaugalian na dapat pa nilang malaman sa isa't isa. Pangatlo naman ay ang pag-agad. Ang pag-agad ay panunuyo ng lalaki sa pamilya ng babae. So, ang lalaki, kung ikaw lalaki, kung naniligaw ka sa isang babae, ay mas inuunang nililigawan ang pamilya ng babae. At dito naman ay may isang kasunduan silang gagawin bago ito ikasal, o tinatawag itong dote sa Katagalugan. Pang-apat naman ay ang inilakad o ekstrang bayad. So, dito, sa kaugalian ng kanilang panliligaw, dapat ay ang babae kakasal ay siya ang pinakamatanda. So, dapat ang babae, kung ikakasal ang babae, ay dapat siya ang pinakamatanda sa pamilya. Panglima naman ay ang sinakat. Ang sinakat ay ito yung regalong ibibigay sa babaeng kakasal mula sa mga kamag-anak na dumalo sa kasal. So, kumbaga, halimbawa, ako ay isang kamag-anak ng babae, ikinasal. So, ako ay dapat na magbigay ng isang regalo sa kanya. Pang-anim naman ay ang sayod. Ito, ang dalawang panig ay nagsasagawa ng trongko. So, sa kanilang kaugalian sa panliligaw, ay ang taga Bicol ay nagsasagawa ng isang trongko, o ang ibig sabihin nito ay ang pagsusunog ng lahi o pinagmulang angkan upang maiwasan ang pagsasama ng isang kamag-anak. Pampito naman ay ang pagkaya. Ito ay ang pagsaksi sa kasal. Ang pangwalong kaugalian sa panliligaw ng taga Bicol Region ay ang paturuan o ang hurulungan. So, ang paturuan na ito ay nagbibigay ng mga regalo sa mga ikinasal. So, kung ikaw ay nakadalo, ikaw ay isang kamag-anak ng isa anang ikinasal, ikaw ay dapat na magbigay ng isang regalo sa kanila. Ngayon, dumako naman tayo sa panitikan ng Rehiyon 5. Una ay ang Swanoy o ang tawag sa sinaunang panitikang Bicol. Pangalawa naman ay ang Patiuod o bugtong sa kanilang panitikan. Halimbawa nito ay ang dahon sa ningdahon, idi nagabarok, o ang sagot nito ay kawayan. Kung isalin natin sa Tagalog, ito ay ang dahon ng dahon, hindi namumulaklak.
Pangatlo naman ay ang tataramon o kasabihan. Halimbawa nito ay ang sinagin, maanghit pa sa kanding. At ang sali naman nito ay ang nagkukunwari ay maanghit pa sa kanding. Dumako naman tayo sa awiting bayan. Una, ang dinusa. Ang dinusa ay patungkol sa pag-ibig, tulbon. Ang awiting na kinakanta sa tuwing may pesta, diwata. Awit sa kapighatian at kalungkutan sa pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay. Saragwe Dumango, awit para sa namatay na ninuno. Angoy, Tagulaylay, awit para sa pagbuburol sa namatay. Huwarsa, awit sa pagkatapos ng isang kalamidad gaya ng pagsabog ng bulkan at lindol. Ang pinakataniyag sa awiting bayan ng Bicol ay ang Sarong Banggi o Isang Gabi sa Wikang Pilipino. Kwentong bayan. Ang halimbawa nito ang ignorante, pobreng lalaki at ang pare. Epiko. Ibalo ni Ernesto M. Buenaventura Dula. Komedya o Moro-Moro, komedya ni Hading Grimaldo sa Renong Irianda, Sabas Armenta, paglihis mula sa paksain na murong malupit. Drama en Comedia de la Veda Conde Urbano ni Juan Miraflor, pagtatanggol ng demokrasya at pagpanig sa itinalagang pinuno ng lungsod. Zarzuela, pagkamuot sa banuang tinubuan o ang pag-ibig sa tinubuang lupa ni Arcesio Jimenez, nagsasabi na ang pambansang pagbabago ay dulot ng pakikipaglaban. Dula-dulaan. Anti-Kristo ni Josentino Noida ukol sa tunggalian sa pagitan ng individual sa moralidad at pagkahilig sa materyal. Tula. Tulang Basalaysay, rawit-dawit na naging behikulo naman ng panlipunan at krisistemong politikal. Mi Ultimo Adyos ni Rizal, may 20 salin sa wikang Bicol. Panambitan, Merna Prado. Ako nga pala si Daisy Miti Dilantar at ang magpapatuloy sa ulat. So ngayon naman ay dumako naman tayo sa babasahin. So pag sinabi natin babasahin, ito ay mga akdang kanilang binabasa o mga libro. So ang corridos, ito ay ang pangunahing babasahin sa mahabang panahon. At mayroon itong dalawang halimbawa. Ito ay ang mag-amang pobre o ang mag-amang mahirap. Ito ay pinakabantog na akda sa corridos. At ang pangalawa naman, ito ay ang Anmaugmang Lugar o Ateneo de Naga. Ito ay kasalukuyang binubuhay sa panitikang Bicol. So ngayon naman ay dumako naman tayo sa pagbabagong bihis. So si Mariano Perfecto, siya ay tinaguri ang ama ng panitikang Bicolano. At Ann Parabarita or The Newsman, ito ay inalathala noong 1890 at Imprenta de Nuestra Señora de Pena, Francia. At An pagyaw an mga pastores kan pakamandong ni Jesus duman sa portal sa Belen o ang pagkagising ng mga pastol sa kapanganakan ni Jesus. Ito ay ang dulang panrelihiyon. At komedya na dapit sa Diyos o magna kahayagan kan pakamandong ni Jesus. Ito naman ay tulang tungkol sa Diyos o mga bagay na may kinalaman sa kapanganakan ni Jesus.
At ngayon naman ay dumako naman tayo sa mga bantog na Makata sa Rehiyon 5. So si Manuel Fantabil ang kanyang nagawa ay ang Anpana o ang Pana. Si Clemente Alejandra naman ay Pariaguyong o ang Pagtitiis. Si Estaquio Dino, ito ay Baluspano Sana o ang Paghihiganti. At si Mariano Goyena ay ang Hari, Dali o Hindi, Wag. So, yun lamang ang kabuuan ng mga patungkol. At ngayon naman ating tatalakayin ang Rehiyon 6 o ang Kanlurang Bisaya. So, ang Kanlurang Kabisayaan or sa Ingles ay Western Visayas ay isa sa mga rehiyon ng Pilipinas at tinalaga bilang Rehiyon 6. Mayroon itong 6 na lalawigan at kabisera. So, ang Aklan at ang kanyang kabisera naman ay Kalibo, Capiz, Rojas City, Antique or San Jose, Iloilo or Iloilo City, Guimaras o Jordan, Negros Oriental at Bacolod. Ako nga po pala si Jerica Cyril Dalisay at iulat ko po ngayon kung ano nga ba ang Hiligaynon. So, ang Hiligaynon ay wikang tumutukoy sa wika at kultura na may kaugnayan ito sa Iloilo at sa Negros Occidental, nakilala rin sa tawag na Ilonggo. Next is Hinilawod. So, ang Hinilawod ay pinakamahabang epikong panay bukod at maragtas na haraya at lagda. So, ang Hinilawod ay nagmula sa kulturang bahagi ng Bisaya. Ang Hinilawod ay tinatawag na epikong bayan ng taga-Panay. So sa English, na Tales from the Halawod River. So, doon siya nanggaling sa ang Hinilawod na words. At ito ay nagmula sa kulturang bahagi ng mga Bisaya. Ang mga dialekto ay, kunwari, ang Ilonggo ay ito ay para sa Iloilo na salita. Tapos yung Hiniraya ay sa Antique. Tapos yung Aklanon ay sa Aklan. So, ito yung mga ginagamit nila na salita. At sa Capiz naman ay Panay. So, ito yung mga dialekto. Ilonggo, Hiniraya, Aklanon at Panay. So, ang mga anyo ng panitikan sa mga sinaunang Ilonggo ay ang Ambalan, Balak, Sidi, Awit, Triges o Haya, at Bikal. Next, panitikan limbag ng mga Kastila. Una ay korido. Ito ay tumatalakay sa buhay ng taong pangyayari. At ito ay ang korido. So, pangalawa, komposo. So, ang komposo ay paksa na tumatalakay sa isang pangyayaring kasaysayan ng pag-ibigan ng katotohanan ng kalagayang sosyal. So, yan po ang komposo. Limbag ng mga Kastila. So, babae. Nagbibilang ng akdang tradisyonal na tulantag, pasyon at dulang panreliyon. So, kaya na tinatawag na babae, ito po ang kahulugan. So, pang-apat, aklat ng kagandahang asal. Ito ay ang isang manual na kagandahang asal lumaganap sa buong bansa. At ito ay tinatawag na aklat ng kagandahang asal. Yan lang po. Salamat. Magandang araw sa lahat. Ako nga po pala si Ronalise Madocot at ako ang magpapatuloy sa pag-uulat. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga sarswela. So, ano nga ba ang sarswela? So, ang sarswela or zarzuela ay isang dulang may kantahan at sayawan na mayroong 1 hanggang 5 kabanata. Ito ay nagpapakita ng mga sitwasyon ng mga Pilipino na may kinalaman sa kwento ng pag-ibig at kontemporaryong issue. At ang sarswela ay impluwensya ng mga Kastila. So, alam naman natin na noong unang panahon, tayo ay sinakop ng mga Kastila. Kaya, na-impluwensyahan nila ang mga Pilipino, ang mga panitikan ng mga Pilipino. At ang halimbawa ng sarswela,
una ay nagahigugma sa iya duta o mga kababayan. So isinulat ito ni Salvador Siucon noong 1899 at isinulat rin niya ang mga sarswelang patungkol sa buhay, panlipunan at pampolitika. At ang ikalawa ay ang Panilaay ni Cabeza Itok. So ito ay isinulat ni Angel Magahom. Isinulat din niya ang unang nobela ng mga Hiligaynon at Talambuhay at ang Dato Paubaure. Karaniwan sa mga akdang isinulat ay sa Kastila, kaya mabilis na lumaganap ang Kristyanismo. So gaya nga ng sinabi ko kanina na sinakop tayo ng mga Kastila noong unang panahon, kaya lumaganap dito sa ating bansa ang Kristyanismo. So narito ang mga matatanyag na mga manunulat. So, isa na rito ay si Mariano Perfecto. Siya ang unang sumulat ng pasyin sa Hiligaynon noong 1884. So, dahil dito, nabahira ng Kristyanismo ang panitikang Hiligaynon. So, naimpluwensyahan ng Kristyanismo ang panitikang Hiligaynon. So, ang pangalawa ay si Herberto Gumban. So, si Herberto Gumban ay kinikilala bilang ama ng panitikang Bisaya. So, kinikilalang manunulat ng Moro-Moro at itong huli ay mga tulang kagandahang asal. At kanyang mga gawa ay napapanood sa mga sarswela. So, gaya nga ng tinalakay natin kanina, ang sarswela ay isang dulang may kantahan at sayawan. So, si Herberto Gumban ay napapanood ang kanyang mga gawa sa mga sarswela. At ang pangatlo naman ay si Magdalena Halandoni. So si Magdalena Halandoni ay siya ang nagpauso sa tulang may malayang taludturan ng Hiligaynon. So kinikilala siya bilang pinakapopular na manunulat sa panahong ito. Si Halandoni sa akda niyang tumatalakay ng mga uri sa lipunan ay nakambanghay sa pag-ibig. Dumako naman tayo sa iba't ibang epiko ng Bisaya. So ano nga bang epiko? Ang epiko ay isang uri ng panitikan na matatagpuan sa iba't ibang grupong etniko. Ito ay tumatalakay sa kabayanihan at pakikipagtunggali ng isang tao o mga tao laban sa mga kaaway. So, halimbawa ng epiko ng Bisaya, una ay ang Haraya. Pangalawa naman ay ang Lagda at ang pangatlo ay Maragtas. At ang pang-apat ay Hinilawod. So, yan lamang po ang aking iulat ngayon at naway meron kayong natutunan. Maraming salamat po sa pakikinig.